Yo! Nagsimula na ang Flip Top 2024 matapos ang napakalakas na second Site 12 event at dito din inanunsyo ang opisyal na isabuhay lineup para sa tournament ngayong taon. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, pero bago natin simulan, dahil halos natapos na ang first leg ng tournament, ay spoiler alert para sa mga ibang fans na ayaw pang malaman ng resulta kasi madidiscuss din dito yung ilang detalye nung unang stage ng tournament. Nung nakita ko yung full bracket, unang pumasok agad sa isip ko ay yung balancing division of MCs pagdating sa representatives per batch, kasi mapapansin talaga dito yung age gap ng ibang MCs, which just reminds us na 14 years nang namamayagpag ang Flip Top, pare. All in all, may 7 batches dito sa lineup na to. Magsimula tayo sa batch 2023, andyan sina 3D, Raffian at Class G. 2019, GL, JD, GR0, Slack 1 and Vitrum. Representing batch 2015 naman, you have Sureño, EJ Power, Poison 13. Trivia lang yung batch nila, yung may pinakamadaming isabuhay champion. Una ay si Mot, na sinundan ni Six Threat, then 2021 J Black, and last year lang si Invictus. Yung batch na yan actually, yung siguro pinakamalakas na batch ever, no? Pero para sa ibang content na yun, gagawin ko yan, kaya abangan nyo lang. Next, ang lone representative ng 2014, Romano. 2012 naman, andyan si G-Clown. 2011, Rapido, and lastly, yung nag-iisang pioneer na kasali dito, si Apoc. Napansin ko din na nung pinakita na yung picture ng bracket, walang nakalagay na grand prize. Diba usually nasa gitna yung graphics na 100k, pero ngayong taon nga may naging usapan na 2 million daw yung grand prize. Parang wala pa namang official confirmation yung Flip Top tungkol dito, kaya isa pa yan sa aabangan. Kung makonfirman yun, man, grabing good news to para sa battle rap community, diba? Na ganun na nako-compensate yung art na to. Ito, bago natin i-discuss yung mga natitirang MCs, malaking shoutouts muna sa 6 na nalaglag. Sobrang walang tapon nung huling event. Nakakapanghinayang nga yung performances ng iba kasi pwede din talagang pang isabuhay run eh. Tulad lamang ni GR0, sobrang nakakagulat nung ginawa niya and had maybe the bar of the night. Pero yun nga, just natapat lang talaga siya sa mas malakas na battler nung gabing yun. Ganun din yung case kina 3D and Class G, na nakipagdikdikan din talaga pero nabitin lang. Marshall and Apoc also had their moments, and if naging malinis yung performance nila nung gabing yon, pwede pa sigurong maging interesting yung resulta. Ganun ka-intense yung unang ikot ng tournament so far. Expect nyo na mas magiging dikdikan pa ang mga susunod na matchups kasi masasabing tong natitirang 10 contenders, lahat sila may realistic chance talaga na makuha ang kampyonato ngayong taon. Pero again, para mas may context ang content na to, ay kinategorize ko sila sa tatlo. We have the favorites, major threats, and syempre yung mga dark horse. Eto, magsimula tayo sa mga favorites. Una ay si Sureño. Maliban sa napakalakas na performance nitong nakarang event, ay malaking factor din yung 2017 isabuhay experience niya kung saan ay umabot siyang finals. Hindi biro yun at malaking advantage siya dito kasi of course, alam niya na kung paano mag-adjust every stage. At proven na siyang hindi lumalaylay as the tournament goes by. Biggest weapon ni Sureño dito para sa akin ay yung galing niyang bumasag ng style, na isa sa pinaka-importanting skill sa isang gantong tournament kasi di ba may ibang MCs na hit or miss yung performance kasi nakadepende sa bara or references yung effectivity ng performance nila. Hindi pwedeng ganun dito na sa bars ka lang didepende kasi do or die na every battle, kaya kailangan always naka-A-game ka. Si Sureño kasi parang sure ball lagi yung kanyang playstyle. Straightforward na approach at alam niya kung paano butasan yung style ng kalaban niya. Parang yung gantong style nga yung effective pang counter sa mga creative writers, kaya malaki talaga yung chance ni Sureño if mapagana niya ulit yung style niya na to. And syempre dagdag pa dito yung competitive drive ni Sur na nagiging foundation din ng quality writing. Kasi level talaga siya kahit kaano pa kalakas ang kalaban niya. Parang wala pa akong napanood na battle wherein na-outmatch talaga si Sureño. Yun nga, yung mindset na dumating lang ako dito para manalo, andun yun sa kanya, na minsan nga lumalabas na desperate siya, diba? Pero kailangan din yun as a competitor And sa tournament, hindi naman laging natatandaan kung sino yung 3rd or 4th placers, diba? Si Sureño, na short lang siya ng isang battle para sa kampyonato. I'm sure ayaw niya ulit ma-experience yung feeling na yun. Tanginan to! Kala ko may inject lang siya kay Marlon. Yung pala yung ugali niya, mas bitter pa. Kasi hanggang sa asawa na itong gago, lumalabas magiging bitter niya. Ito na ba yung idol? Ito na ba yung si Greek God nyo na idol? Nabuang sa mythology ang puta. Para patunayang siya si Poseidon, dapat asawa niya, Medusa. Ay puta. Patay!
Another favorite ay si GL. Of course, alam nyo naman na, di ba, kung gaano kahusay si GL pagdating sa sulat. And maybe isa din yun sa magiging challenge sa kanya. Yung malaking expectation natin. Ito yung isang sumpa sa mga creative writers yung pressure na maghain lagi ng bago. Pag GL kasi yung lumalaban, matik alam mo nang may mga pakulunan naman siyang gagawin. Syempre, isa buhay na to, kaya in question talaga kung mapapagana niya yung mga witty gimmicks niya all throughout the tournament. Kung paano niya mapapanatiling unpredictable yung mga gantong laro. Tsaka yung style niya, parang ito yung mga target ngayon ng mga MCs na basagin Parang may gantong notion. Kasi nga, di ba, madaming sumagot dun sa old gods na call out niya. Tsaka yung formula kung paano matalo yung style ni GL, nalatag na rin. Kaya, interesting talaga kung paano or kung magagawang ma-diffuse yun ni GL sa tournament na to. Si GL din yung isa sa mga naunang nag-call out dun sa pag-overuse ng line marking sa battle. Pero may nasabi si 3D nung second sight na rekta pa kay GL. Sabi niya bakit gusto niyong tanggalin yung style na babasag sa inyo. Hindi eksakto pero parang ganun yung sinabi niya, and actually malakas na punto siya And malamang ito pa rin yung magiging primary angle kay GL sa tournament na to. For sure ika-clown pa rin siya and may magla-line mark pa rin. Kaya tignan natin kung kayang ma-outwit ni GL yung mga gantong strategy. And sana ma-prove niya din sa tournament na to yung principle niya sa battle. Na mas superior pa rin ang creativity. Tayo'y magtalastasan, laliman yung tunog, kasusulat o digmaan, alam na yung buod, sayad nga pati marsyal, sa akin lumubog, ilustrado Bonifacio del Pilar na yung sunod. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman ay lirisismo ang nais iangat. Cause this ain't, yeah! Another favorite sa tingin ko ay si EJ Power. Nasabi niya na talagang matagal na ng pangarap makasali sa Isa Buhay. Actually matagal na siyang tournament ready Ito finally mapapanood na natin ang first Isa Buhay try niya. Napabilang ko siya sa favorite despite yung lack of tournament experience kasi yung qualities ng isang champion makikita mo sa kanya Yung pagiging well-rounded, solid delivery, consistent din na tumotodo kada laban, and bonus na rin yung pagiging crowd favorite niya na nadala ng kanyang malakas na dating at likable presence sa stage. Siya yung tipo ng MC na mahirap matalo if nakuha na niya yung kiliti ng crowd kasi contagious talaga yung vibe niya. Tsaka wala pa yung style fatigue sa kanya, di ba, due to inactivity. Kaya feeling ko maninibago ang mga fans sa ipapakita niya and maaaring maging advantage pa to. Tingin ko after nung performance niya kay Kali's move ay na-establish na niya or nakuha na niya yung tamang balance sa style niya na hindi lang comedy ang kanyang panlaban, and tingin ko masiseryosohin na din yung pen game ni EJ Power. Yung pinaka-challenge lang talaga sa kanya is yung bracket, pare. Unang round pa lang ay si Poison 13 na agad, at kung makalusot man siya, ang naghihintay naman na isang gutom na Romano para sa next round. And sa semis, JDGL or Surhenyo naman. Actually, itong first round matchup nila ni Poison 13, pwede mong sabihin 50-50 na oo, kino-consider ko ng ilang fans si EJ Power as a favorite, pero may possibility na malaglag agad siya sa first round. Ganun kahirap yung bracket niya. Kaya kailangan niya talagang mag-step up big time dito, as in yung tipong pangkampyonatong performance kada battle, which is capable naman siya. Anong sasabihin mo sa akin? Na ako'y naging sundalo? Kaya nawala sa eksena? Baka di na rin daw makasabay. Kasi bago na yung meta. Kung ba't ngayon lang ako sumulpot, isa lang ang tugon ko, mga repa. Hindi kasi ako pambaraks lang, pinangsusugod ako sa gera. Tangina mo, boy kulot. Huwag kang umaas ng pakulgay. Masyado kang nakakaumay para sa akin, di ka tunay. Dapat dito gulpihin hanggang sa magil lang tanggulay. At magtapos kung itulak sa akin, lupang pinakukay, sabay sipatin pang ilalim at headshotin ng bullseye. At sa mga hindi pa rin bumibilag sa aking galing at husay, magkita-kita tayo next year pag tungtong ko ng Isa Buhay. Yeah! And panghuli, ito tingin ko medyo sablay yung pag-present ko dito kasi kung mapapansin nyo, puro nasa left bracket yung napili kong favorites. Pero clarify ko lang, hindi naman kasi ito prediction video kasi malaking consideration yung bracket kung ganun. Bale more on sa star power and skills ng MC ako nag-focus sa pag-categorize. Pero para maging fair, kasi syempre sa finals parang 50-50 na rin, so kailangan may representative ang right bracket. And tingin ko, after nung Battle of the Night performance last event, pwede nang i-consider si V-Troom as a favorite ngayong taon. Sa mga nanood nung last live event, tingin ko guess nyo kung bakit. Kasi as in, si V-Troom talaga yung pinaka nag-stand out nung gabing yon. Sobrang electrifying yung ginawa niya all 3 rounds.
Kung meron man isang MC na in-earn talaga yung isa buhay spot ngayong taon, si Vitrum yun. Considering na nabigyan na siya dati ng shot, kaya syempre to earn a second chance ay hindi birong trabaho din yan. Grabe naman kasi yung 2023 ni Vitrum. Kumbaga dito niya talaga na perfect yung character niya as an MC. Dati naman na may identity talaga yung style niya, pero naging malaking impact nga nung paghalo niya nung bad boy Robin Padilla / Sasuke na personality sa mismong character niya. Ang kulit lang, kumbaga nahaluan ng comedic attitude yung maangas na style niya sa battle. Sobrang kakaiba yung kinalabasan and kitang komportable pa si Vitrum gampanan yung gantong role sa stage, kaya natural na natural yung dating. Kung mapatuloy lang ni Vitrum to, he's up for a deep isabuhay run. Gusto ko naman ligawan si ateng nagsasayang ng money at makasama yung ate mo na parang coke yung body. Panis yung tito mong papatay ng dahil sa RC. Papatay dahil sa RC at Yossi, napakulupit nun. Tapos minamacho ka sa bahay, napaka-bitch nun. Pero pag kuya mo na ako, promise di ko gagawin yon. Tangin na mo, Wilson! Bumili ka ng Winston! Mapunta naman tayo sa mga major threats. Ito, Poison 13 na actually pwede ring makonsider as a favorite pero ang concern ko lang sa kanya is kung paano niya mapagsasabay yung isabuhay sa Matira-Mayaman tournament. Kasi kung titignan mo yung schedule, laban nila ni EJ Power ng April 20 and April 27 naman yung laban niya kay Pistolero sa kabilang tournament. Kaya maaring makaapekto talaga yun sa performance niya sa first round pa lang ng isabuhay. Coming of a busy year pa na naging active siya sa iba't ibang liga. Parang 6 total battles ata siya last year. Parang ako yung napapagod sa kanya Hindi kasi biro yun. Props kay Poison 13 sa pagiging loyal at yung kakaibang dedication sa art form na to. Sana nga magawa niyang mabalanse yung maipapakita niya sa dalawang tournament ngayon. Kasi malaking what if to, no? Imagine nyo kung ma-pull off niya to na mag-champion sa pareho. Man, legendary feat na yun, di ba? Considering yung hirap ng bracket niya sa isabuhay at yung buong lineup ng Matira-Mayaman. Isang napakahirap na hamon, pero dito kinonsider ko pa rin siya as a major threat out of respect na rin sa capabilities ng isang Poison 13 kasi ilang beses naman na niyang na-prove yun sa stage ng flip top. Kahit triplihin yung ace, wala akong takot sa'yo, gago. Huwag kang tatrayo-trayo, baka straightin ko yung mukha mo. O ano, winner na? O baka bitter ka? Full di full ang aking punches, tol, may kicker pa. Makikita mo yung tunay netong bilang sa balasa dahil umpisa pa lang alam yung 13 yung baraha. Another threat ay si Romano. Matapos ang ilang taon na pahinga sa battle rap, nagbalik si Romano with vintage performances. Yung comeback battle niya laban kay Prince Rhyme sa Pulo at yung laban niya kay Unico sa PSP. Pansin dito na kayang-kaya pa talagang makipagsabayan ngayon. Kaya yung battle nila ni 3D, parang siya pa yung naging liyamado doon despite yung winning streak at strong outings ni 3D lately. Tsaka iba din talaga yung experience advantage kasi nung battle nila ni 3D, very commanding yung dating niya first round pa lang, calling out yung buong Motus Battle League. And syempre yung authority to do that, hindi ka magkakaroon nun kung wala kang resibo. Si Romano one time isabuhay finalist na, diba? And madami na din siyang nakabattle na flip top legends. Isa to sa pinakadelikadong ka-matchup kasi una, kailangan mong at least mapantayan yung malakas na stage presence niya, kundi lalamunin ka ni Romano sa performance. Pangalawa, yung deadly rebuttal skill niya, yung tipo ng rebuttals na pwedeng bumura ng round. And pangatlo, magaling siyang gumawa ng mga killer punchlines na kahit minsan simple lang yung laro pero bumabaon naman yung punto. Mahirap siyang matalo if napagana niya ang mga yan sa isang battle. Ito'y bonus round lang na upo. Tang na dinaig ka pa ni Christy. Laging may bagong pakulo. Wordplay niya sobrang easy. Lakas lang makauto. Habang two-liner ko parang PT. Dalawang di niya kaya nang makabuo. Panghuli ay si Raffian. Maybe the rookie of the year nung nakaraang taon dahil sa ilang quotable performances. Textbook battle rap yung ginagawa niya, kaya well appreciated siya ng mga long time battle rap fans kasi parang naging throwback pa nga yung style niya dahil di ba ngayon madami na ang nagre-rely dun sa quote-unquote meta, kaya sobrang fresh din sa tenga pag si Raffian yung bumabattle kasi bukod nga sa style ay litaw din yung talino niya sa choice of words, kaya classy lagi yung rhyming and reference game niya. Tsaka syempre yung projection niya talagang akma-akma sa kanyang style. Sa laban niya kay Apoc, may ginawa siyang bar after bar or mga one-liners na siniksik niya as a scheme na parang pang-counter sa dalawang punalagi sa kanya. Yung asa lang daw siya sa overtime at yung lack of angles. Sana may mga ganito din siya next round.
Wala namang problema kay Ruffian sa sulat or performance. Actually, he's one of the most skilled MCs sa buong lineup na to. Kaya lang, siguro yung kailangan niya pang i-prove sa tournament na to ay yung consistency. Ang maganda nga dito is aware si Ruffian if off siya sa isang battle. Like yung recent battle niya against Prince Rhyme. Nasabi niya sa post-battle interview na whack daw yung ginawa niya doon. Malaking bagay yung ganong self-awareness kasi syempre yun yung susi para mag-improve palalo. Pabigat ka! 8 taong ka na sa liga! Sulatan di umiba! Unang taong ko palang kinatatakutan na nila! 8 taong ka nang tinatapat sa baguhan, di ba? Sayang ang 8 taon kung sa aking unang taon ay naabutan pa kita! Ang itong ba! Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang alas at sa prinsipe nagbaon sa hukay! Rick, kung overtime na naman, pasensya na. Sabi ko naman sa'yo, susunod lang ako sa oras pag sinali mo kung isa buhay. Pinadala ng baras! Doon naman tayo sa mga dark horse. Ito, clarification ulit. Yung mga kasali dito, hindi sila yung may pinakamaliit na chance ng manalo. Hindi ganun yun. Hindi naman to NBA na may top seed and bottom seed. Dito walang official metric para sabihin kung sino yung top 1 na favorite. More on skill base lang talaga to and of course, sariling opinion lang. Unang dark horse, Slack 1. Sobrang impressive nung performance niya nung first round. Hindi lang siya nakipagsabayan sa laro ni Clash G, kundi nagawa niya pang basagin ito. Na prior sa battle nila, hindi mo ina-expect na gagawin ni Slack 1 yun eh. Kasi capable naman siyang mag-comedy, diba? And effective pa actually yung style of comedy niya. Kaya parang naisip ko nga na yun yung ipambabasag niya sa style ni Clash G. Pero hindi eh, sa battle nila, pinakita niya na talagang kayang-kaya niya ding makipagdikdikan. Interesting nga makita yung gagawin niya sa next round kung mag-i-stick pa siya sa ganung style. Huwag niyang tulugan si Slack kasi isa to sa mga 2019 batch na may gustong patunayan ngayong taon. Pinipilit mag-improve sa aking bawat matches. KO, mate, kung sa boxing at chess, naging meta, walang meti, kahit pa ay drug test. Kaya to nang walang droga, boy. That's what success! 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 Sinabi ni Sak, tagumpay, KO, mate, victory, winner, panalo. May explanation na lahat. Nag-effort para sa isang MC na luma. Nag-breakdown pa ako ng kung ano-anong klase ng panalo, di mo rin naman makukuha. Kaya ba't ako mag-aalinlangan? Next ay si JD. Semi-finalist nung nakaraang isa buhay kaya proven na din sa mga gantong tournament battles. Ang problema lang, mas mahirap yung mga kabracket niya ngayon kumpara last year. Dito sa mga kabracket niya matetest naman hindi lang yung consistency niya, kundi pati yung level and quality mismo ng sulat niya. Or kung mag-i-incorporate siya ng bagong approach sa battle. Sana new and improved JD ang makita natin ngayong taon. Boss Bibus, nandito lang ako. Baka gusto mong magdagdag ng addict pa doon. Pero hindi. Hindi na ako ganun. Sana nga ginawa ko na lang, nag-enjoy pa ako. Kaya mula sa laboratory, ito ang drug test ko! Malinis ako! Nag-guilty ako! And panghuli, G-Clown. Isang season vet na maasahan mo na laging nakatodo every battle. Ito na ang pang-5 subok ni G-Clown sa isa buhay. Syempre malaking advantage ngayon, lalo na kung titignan mo yung mga kabracket niya. Vitrum, Ruffian, and Slack 1. Kailangan niya din talagang mag-veterans move dito. And siguro hindi niya ding i-emphasize yung strengths niya over them. Kasi pag straight up na lirikalan, tingin ko mahihirapan siyang pumantay eh. Pero he can definitely out-rap them. Syempre yung rap skills ni G-Clown, never naman na-question yan. Ang interesting nga nitong Vitrum versus G-Clown na matchup sa round 2. Tingin ko ito yung pinakamahirap na test kay G-Clown sa bracket na to. Pag to naghatid mensahe yung angkas bumababa. Kaya career di makamove. Paano yung move na ang lala? Kung san-san pa dinadaan, ginagawa mong komplikado. Dami ng tawag at reklamo. Sira tok-tok kung mag-deliver, kaya hindi mag-grab ng tao. Yun na nga ang 2024 isa buhay so far. Bale, makukumpleto ang first leg ngayong April 20 sa Gubat 13. JD versus GL and Poison 13 versus EJ Power. Kayo guys, kung gagawa kayo ng ganito, paano nyo ile-label ang natitirang 10 isa buhay contenders? I-comment nyo lang yan sa baba and also wag nyo kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo agad sa ating susunod na upload. Next time ulit guys, peace!